Hosea, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Daniel, Hosea. Yan. Okay. Hosea chapter 4, verse number 6. Opo, chapter 4, verse number 6, Hosea. Diyan po ba kayo? Okay. Pwede na kayo dito sa harapan, yung mga na... Amen? Okay. Takot ba kayo sa harapan? Sabi niya dito, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, or reject thee. That thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Salamat. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Ama, salamat sapagkat meron po kaming pagkakataon na muling magkita-kita upang ang pangalan nyo ay aming maitataas sa oras na ito. Ang inyong lingkod, bigyan nyo po siya ng karagdagan lakas sa physical, spiritual, at talino mismo manggagaling sa inyo how to deliver this message with love and with fluent explanation. Dalangin ko po, itouch nyo ang bawat puso na nandito na nagmamahal at nagmamalasakit sa inyo. Biyayaan nyo po sila ng kalusugan at mahaba pang buhay upang sila'y mahaba pa ang paglilingkod nila sa inyo. Bless nyo po ang oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalagyan natin ng title ang mensahe ngayon pong gabi ng ganito: The Importance of God's Instruction. Yung halaga ng turo ng Diyos. Yan po yan. Okay. The importance of God's instruction. Dito po sa verse na ito, mga kapatid, intindihan nyo mabuti, nakakalungkot po ito para sa akin. Ano ho? Ha? Para sa akin, nakakalungkot ang verse na to. Mismong tao ng Diyos, possible sila ay mawasak dahilan po sa kulang ng kaalaman. Ano ho? Ang kakulangan ng kaalaman nila ay ang pagtanggi nila sa turo ng Diyos. Naintindihan niyo ha? Kaya sila napapahamak sapagkat yung turo ng Diyos ay binabaliwala nila. Kaya diyan natin makikita yung halaga ng turo ng Diyos. The importance of God's instruction. Nag-get nyo ho, kapatid? Okay. The people who do not understand will be trampled without understanding God and His Word. Tagalogin natin. Ang taong kulang ng pangunawa, maaari po silang tapakan ng ibang tao o yurakan ang kanilang karapatan. Ano ho? Dahilan po sa kulang ng kaalaman. Okay. Yung kapatid, the people who do not understand will be trampled without understanding God and His Word ng panahon ni Hosea. Ano ho? God's people are destined for destruction. What I'm saying is this. Ang mga tao ng Diyos, ang kanilang destinasyon ay kapahamakan. Dahilan po binabaliwala nila ang turo ng Panginoon. Ano ho? Ito po yung kwento sa kabuuan ng chapter na ito.
Okay. As a Christian, tanda natin, being a Christian, or the Christian who are living defeated lives. May mga Kristiyanong natatalo sila sa kanilang buhay, nagiging talunan. Ang ibig sabihin, the Christians who are living defeated lives, do you know why? Because they did not accept the wisdom or knowledge from God. Sa Biblia may mga Kristiyanong natatalo ng kalaban. Dahilan ayaw nilang tanggapin yung instruction o kaalaman galing sa Diyos. Ito Biblia, So, ibig sabihin, mga kapatid, why the people of God was failed? Base po dito sa binasa natin, bakit yung mga tao mismo ng Diyos ay bumabagsak? Ano po kaya ang dahilan? Okay, ipagbulay-bulayan natin po ang Biblia Maring isa ka na maaring ikaw ay bumagsak. Ano ba? May mga kadahilanan yan. Okay. Ala pong inetsepere dito kahit pastor o nino man. Possible subject po tayo sa salitang failure. Subject po tayo dyan. Walang inietsepwera. Kumbaga, walang porke pastor ka, hindi ka babagsak, may mga pastor na bumabagsak din. So, all of us are possible all of us are subject for failure. Okay. Why the people of God was failed, base po sa aklat na ito, o di kaya dito sa chapter na ito, Okay. Ito po ang dahilan. Because they rejected knowledge. In other words, because they rejected God's law. Knowledge, yun po yung God's law. Tingnan nyo, balikan natin. Ang sabi ng Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Minsan, mas matalino pa yung unsaved kaysa Kristiyano. My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Ayon, kaya pala napapahamak yung mismong tao ng Diyos o anak ng Diyos dahil tumatanggi sila. Ayaw nila ang kautusan ng Panginoon. Amen? Kaya kapatid, the result of rejecting knowledge of God would reject them. According to this verse, sabi niya, yung resulta, pag tinanggihan mo ang turo ng Diyos, tatanggihan ka rin. Ang masaklap pa dito, pag ikaw ay umihingi ng isang bagay na alam mong mahalaga itong inihingi mo sa Panginoon, hindi niya pala ibibigay. Kasi hindi mo siya pinapangalagaan. Yung turo niya, binabaliwala mo. Ganun yan. Kasi tatanda natin, God is a serious God. When God gives you command, hindi ibig sabihin pahihirapan ka. Tulad ng 10 Commandments, binigay ng Diyos ang 10 Commandments para pabigatan tayo. Hindi po, hindi para pabigatan ka, kundi para mag-mature ka, para sa ikagaganda ng future mo. Ganyan din po sa salita ng Diyos. Ganyan din po ang panahon ni Hosea. Dahil po sa pagtanggi nila sa salita ng Diyos, ang nangyari kapatid, ito yung ginawa ng Diyos. Pakinggan natin. Dahil sa pagtanggi nila sa salita ng Diyos, nagiging worse ang buhay nila. Nagiging worse yung, kumbaga sa salitang malala, nagiging malala ang buhay nila sapagkat tinanggihan nila ang turo ng Panginoon.
Ngayon, base po sa verse number 3, ito yung result ng pagtanggi nila sa Panginoon. Therefore shall the land mourn. Umiiyak yung nakatira sa bukid. And everyone that dwelleth therein shall languish. Lahat ng nakatira sa lupain na yon ay dumadaing. Ano ho? Bakit kaya sila dumadaing? Sabi niya, the beasts of the field, nahihirapan din sila. With the fall of the heaven, sabi niya, mga fall of the heaven, mga ibon sa langit, the fishes of the sea, yung mga isda sa dagat, also shall be taken away. Lahat pala niyan aalisin ng Diyos pag tinatanggihan natin ang kanyang salita. Lahat ng hanap buhay mo, lahat ng pinagkakitaan mo, lahat ng mga kinakain mo, possible na ikaw ay mabuhay, babawiin pala ng Diyos yan. Isda, isa sa mga kinakain natin. Ibon, consider sa ibon. Ano pa? Yung mga hayop, yung kinakain nating kambing, baboy, baka, o ano pa man. Lahat siyang kukunin ng Panginoon pag tinanggihan mo ang kanyang turo. Hindi rin niya ho. Kaya sa atin naman, iba yung paraan. Ang tinatats ng Panginoon, langis, bigas. Yan na ho yung uso ngayon. Langis, bigas, pangunahing bilihin, di ba? Tumataas yan eh. So, wala nang bumaba. Lahat yan pataas ng pataas hanggang hindi mo na maabot. Okay, kapatid, tatanda natin. Lalo kayong magtaka kapag ang kilo ng bigas umabot na ng 100. Yung ngayon pa lang, 70 yata, kung di ako nagkamali. O 60 plus. Yung gasolina, huwag na kayong magtaka kapag ang gasolina, 100 per liter. Nakahula yan sa Bible eh. Isa sa mga mapapahamak, yung mga taong mahilig tumanggi sa salita ng Diyos. Ito po, pakinggan nyo. Pag sinadya mong hindi ka nagsimba, pagtanggihan sa salita ng Diyos. Amen? Bakit? Ang pagsamba, pag-welcome po yan sa salita ng Diyos. Dahil sa pagsamba natin, nakakapaginig ka ng salita ng Panginoon. Paano kapag hindi ka nakapaginig? Kaya kapatid, ito po, huwag nyo nang sadyain. Mahirap pag sinadya mong hindi magsimba. Mahirap yon. May consequence. Hindi nyo? Malalaman naman natin yung consequence dyan. Hindi naman kara-kara, hindi ka nagsimba ngayon, consequence ka agad. Someday. Naintindihan niyo ho? Kasi inuutos ng Diyos sa atin na huwag niyong pabayaan ang pagtitipon niyo. Gaya ng ginawa ng mga apostol noon, ipagpatuloy niyo. Paano pag sinadya mong hindi? Kaya nga po, nire-reject mo yung knowledge ng Diyos. Okay, eto ho yan. The result of rejecting knowledge, God would reject them. Ibig sabihin, base ho dito mga kapatid, pag ayaw natin ng salita ng Diyos, ikakapahamak mo yan. Ano ha? Bakit ka mapapahamak? Kasi tinatanggihan ka ng Diyos eh. Tatanggihan ka. Ano man ang pagtanggi mo sa Kanya, kaalaman man, salita ng Diyos yan, ino-offer ka man. Pag tinanggihan mo, tatanggihan ka rin ng Diyos. Halimbawa, ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos, meron kang hinihingi. Meron kang pinagpipray. Kung tinatanggihan mo siya, tatanggihan ka rin. Amen? Hindi na niyo ho? Kasi nga tinatalikuran mo siya eh.
Okay, kaya kapatid, mahirap talikuran ng Diyos. Yung Diyos natin kasi, seryosong Diyos yan. Okay, kaya tanda natin, bawat gising, tatandaan natin, meron ako narinig sa radyo, bawat gising is a blessing. Sa Bible naman, bawat gising, opportunity yan. Amen? Opportunity yan. Sa radyo, meron akong narinig sa DCAS. Sabi niya, bawat gising is blessing. Sa Bible naman, bawat gising is opportunity. Amen? Opportunity. Kung pag-aaral mo, anong klaseng opportunity yan? Madami. Opportunity na gumawa ka ng tama. Opportunity para maglingkod. Opportunity na manalangin. Opportunity na maglingkod ka ng tapat. Madami ibig sabihin ng opportunity. Kung tatagalogin natin yung salitang opportunity, pagkakataon. Hindi ninyo, pag ikaw ay nagising, opportunity mo yan para paglingkuran ng Diyos. Mahirap kasi, kapatid, mahirap sa buhay natin. Pag natulog ka, yung hindi ka na nagising. Pag hindi ka na nagising, nawala na yung opportunity sa'yo. Sinarado na. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay. Naintindihan natin, kapatid. God would remove His blessing from them. Ito yung resulta, kapatid. Base po sa mga Hudyo, mga Israelites. Nang tinanggihan nila ang Panginoon, yung blessing inalis sa kanila. Biro mo, kapatid, ang inalis sa kanila, yung hayop, ano pa, mga ibon na pwedeng kainin, ano pa, mga isda, lahat yan kukunin. Amen? Para parusahan. Kasi tinanggihan nila ang Panginoon eh. Kung sa atin naman, kapatid, dahil under grace tayo, under grace, hindi lahat ng ating pagkakamali, patay ka kaagad. Kasi under grace tayo eh. Kaya nga po sinabi sa Bible, pag ikaw ay tumanggi, aalisan ka ng opportunity. Amen? Yung opportunity na yon, ibibigay sa iba. Nagit natin, kapatid. Kaya nakakatakot tumanggi. Aalisan ka ng opportunity. Kaya sabi niya dito, God would remove His blessing from them. Kumbaga, kapatid, sa mga Hudyo, kapatid, pag sila naglingkod sa Panginoon, hindi sila mangungutang, sila'y magpapautang. Hindi sila buntot, sila ang magiging ulo. Yun ang pangako ng Diyos eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Pangako ng Diyos yan. God would remove His blessing from disobedient people. Lagi niyong tatandaan yan, yung mga disobedient people, aalisan sila ng blessing ng Diyos. Okay? Ano pa? God would remove His presence from His people. Yun ang nakakatakot, kapatid. Pag ikaw ay tumanggi sa alok niyang kaalaman o mensahe, mensahe, tulad nito, minimensahe tayo ng Panginoon. Pag yan ay tinanggihan mo, aalisan ka na. Kumbaga, kapatid, yung presence ng Panginoon, hindi mo mararamdaman. Naalala niyo po si Jonah. Si Jonah, inutusan sa ng Diyos, pumunta sa Ninive para mangaral. Ang problema kay Jonah, imbes na sumakay ng barko papuntang Tarsis, ay papuntang Ninive, sumakay ng barko papuntang Tarsis. So, umalis siya sa presensya ng Diyos. Isa sa pinakamasaklap sa buhay, kapatid, tanda natin, kayo pong nasa online, ang isa sa pinakamasaklap sa buhay, dito sa lupa, ay ang hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon. Totoo yan. Laging nasa panganib ka.
Naintindihan ko, kapatid? Hello? Nandiyan ba kayo? Okay. Israel was conquered by Assyrian people during their time. Dahil sa pagtanggi nila sa utos ng Panginoon through propeta Hosea. Tinanggan nila ang pangaral ni Hosea, no? So, pinahintulutan ng Panginoon na matalo sila ng bansang Assyria, kapatid. Iyon ang nakakatakot yung pahintulutan kang matalo ng kalaban mo. Ano ho? Israel was judged, yet the Lord would later restore His people whom He loved. Alam niyo po, ang mga Israelites, chosen people of God yan, mahal na mahal ng Diyos ang kalahi niya. Ng Panginoon. Ano ho? Okay. Pero dahil sa pagtanggi nila sa Panginoon, sa utos ng Panginoon, inalaw ng Diyos na matalo sila ng kalaban. Pero dahil kalahi ng Diyos sila, dahil anak sila, dahil special people sila sa kanyang harapan, yung nawala sa kanila, binalik ng Panginoon. Yun po yung maganda doon, kapatid. Kaya lang, nakaranas muna sila ng hirap bago binalik ng Panginoon ang nawala sa kanila. Okay? Kumbaga sa atin, ang Diyos ng mga Hudyo at ang Diyos natin parehas lang. Kung meron mang mawala sa iyo, ano man yan, pwedeng ibalik ng Panginoon kung mag-i-stay kang maglingkod sa Kanya. Naintindihan niyo ho? Kaya yung pananatiling paglilingkod sa Panginoon, mahalaga yan. Huwag niyong tatanggihan ang salita ng Diyos. Lahat ng tinuturo sa inyo ng pastor nyo, tanggapin nyo ng buong puso. Huwag nating, mga kapatid, ito lang ang susundin ko, ito hindi ko susundin. Lahat yan susundin mo. Naintindihan nyo, kapatid? Huwag kang pipili lang susundin. Lahat yan sundin mo. Okay. Number 2, why the people of God was failed during Hosea. Ano ho? Bakit nagkulang ang mga tao ng Diyos panahon ni Hosea? Because their heart was far from God. Ano ho? Ulitin ho. Bakit po nagkulang ang mga tao ng Diyos nung panahon ni Hosea? Do you know why? Ito ho, kapatid, verse 1 and 2. Hear the word of the Lord, ye children of Israel. Pakinggan nyo ang salita ng Diyos, kayong mga anak ni Israel, sabi ni Hosea. For the Lord hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land. Ayaw nila yung katotohanan na aawa na ang Panginoon sa kanila. Ayaw pa nila. Ayaw nila yung kaalaman sa lupain. Kumbaga tinuturuan sila ng Panginoon kung ano po yung tama. Dahil tinanggihan nila, etong nangyari, verse 2. By swearing, lying, killing, stealing, committing adultery, they break out, and blood toucheth blood. Nagpatayan pa. So makita ho natin kung gaano kadaming nagawa nila ng kasalanan sa verse 2 because tinanggihan nila ang turo ni Hosea. Amen? Parang, kunyari, ako'y lingkod ng Diyos, di ba? Tanggihan niyo yung turo ko sa inyo. Pag tinanggihan niyo ang turo ko sa inyo, gagawin niyo lahat ng gusto niyo eh. Pupuntahan lahat sa gusto niyong puntahan. Babaniwalain niyo, doon po gagawa ang Panginoon sa inyo. Doon po siya magpapaalala. Naintindihan niyo, ha?
Yan ang ibig sabihin niyan. Kapatid, why the people of God was failed? Ang number 2, because their heart was far from God. Malayo ang puso nila sa Diyos. Dahil malayo ang puso nila sa Diyos, they do what they want. They go where they want. Wala silang pakialam doon sa turo ni Hosea. Kumbaga, wala silang pakialam sa turo ni Pastor. Basta gawin ko ang gusto ko, puntahan ko ang gusto ko. Yun yan. Amen? Ang dahilan kung bakit nagkulang sila, na-fail sila, sapagkat ang puso nila malayo sa Diyos. Ang tanong, kumusta puso mo ngayon? Diyos ang nakakalam yan eh. Ikaw at ang Diyos. Kumusta ang puso mo? Kumbaga kapatid, kung i-check ang puso mo, kumusta kaya ang lagay niyan? Amen? Okay, naintindihan niyo ha? Ito, meron siya mga points patungkol sa pusong malayo sa Diyos. Ito siya. Baka meron ka nito. Pag meron ka dito, mas mainam magsisi ka. Ito ho, a heart that is far from God does not carry out His instruction. Ang puso na malayo sa Diyos, wala siyang pakialam sa turo ng pastor. Yun yan. Naintindihan niyo ha? Okay. Pangalawa, a heart that is far from God exalt itself o di kaya promote itself. Okay. Naalala niyo ba ang utos ng Panginoon kay Haring Saul na lipulin lahat ng mga Amalekites? Lipulin lahat ng Amalekites. Ang ginawa niya, hindi niya nilipol. Tinira yung hari, tinira yung mga hayop na matataba. Sa madalit salita, dahil malayo ang puso niya sa Panginoon, he do what he wants. Pinopromote niya sarili niya. Meron siyang sariling desisyon. Members, pagka meron kayong sariling desisyon sa buhay nyo, without God's approval, mapapahamak kayo. Mapapahamak tayo sigurado. Pag meron kayong desisyon without God's approval, mapapahamak ka lang. Walang blessings. Kahit anong kayod mo, hanggang dyan ka lang. Lilimitahan ka ng Panginoon. Bakit? Walang approval siya eh. Amen? Naintindihan niyo po ba ang ibig sabihin? Si Haring Saul, bago si David, ang hari ng Israel, si Saul. Abay, inutosan niyang wala sang ititira kahit bata, kahit kasisilan lang, patayin lahat. Dahil itong mga Amalekites na pinapapatay ng Panginoon, sila yung makasalanan, sila yung hindi naniniwala sa Diyos. Pinalilipol sila ng Panginoon. Pero ang ginawa ni Haring Saul, hindi po linipol. Ang kanyang katuwiran, kaya niya po tinira ang mga hayop na matataba, malulusog. Ang kanyang katuwiran, ihahandog niya sa Panginoon. Kung pag-aaralan mo, parang tama siya, di ba? Ihahandog niya sa Panginoon eh. Pero kung kunin mo yung kahulugan ng mensaheng ito, maling-mali siya. Bakit maling-mali siya? Hindi niya sinunod yung utos ng Panginoon eh. Ang mahalaga doon, yung utos ng Diyos, hindi yung offering. Hindi niya kapatid. Yung utos ng Diyos ang mahalaga. Although, kapatid, tatanda natin, ang offering, during that time, pag ikaw maghahandog, pag nagkasala ka, maghahandog ka sa Panginoon. Yan ang requirements. Pero ang inunan niya, yung sarili niyang gusto, pero yung gusto ng Panginoon, binaliwala niya.
Kaya naman problema siya. Yung pagiging hari niya ng Israel, binawi sa kanya, ibinigay kay David. Members, pag tinanggayan natin ang salita ng Diyos, sinunod natin ang sarili nating pangunawa, yung blessing na para sa iyo, malilipat sa iba yan. Amen? Di same lang naman ang Diyos nila at ang Diyos natin eh. Wala namang pinagkaiba dyan. God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Okay, ito pa po. A heart that is far from God is stray from the truth. Yung stray, yung naliligaw siya. Ano ho? Lumalayo siya mula sa katotohanan. Ito pa, a heart that is far from God does not understand God's will. Ang puso na malayo sa Diyos, hindi niya naintindihan ang kalooban ng Panginoon. Kung ano sarili niyang pag-iisip, naka-stick lang sa doon. Pero yung kalooban ng Panginoon, hindi niya iniintindi. Basta iintindi niya lang ang gusto niyang pangunawa. Yung pangunawa niya lang. Yun ang puso niya, malayo sa Diyos siya. Amen? Naintindihan natin. Tingnan niyo po 1 Samuel chapter 15 para malaman natin. 15:23 and 22:23. 1 Samuel. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Okay. 1 Samuel chapter 15 verse 22 up to 23. Sabi niya, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. For rebellion, sabi niya, is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as sabi niya, is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He had also rejected thee from being king. Tingnan niyo ho yun, mga kapatid. Ang tao, ang puso ng tao na malayo sa Diyos, hindi niya naunawaan ang kalooban ng Diyos. Ito po yung comparison sa buhay ni Haring Saul. Pakinggan natin. Inutusan po ng Diyos si Haring Saul lipulin ang mga Amalekites, right? Ngayon, base po dito, inutusan ng Panginoon si Samuel para paalalahanan ng Diyos si Saul sa pamagitan ni Samuel. Ang sabi ni Samuel sa kanya, natutuwa ba ang Diyos sa offering mo? Kumbaga kapatid, kung sa ating kasalukuyan, panahon ng iglesia, kung meron kang ihahandog sa Panginoon, tapos meron kang kalaban, meron kang kaaway, maaaring kaaway mo, asawa mo, o sino man, iwan mo ang iyong offering. Makipagkasundo ka muna dun sa kaaway mo. Okay, dito naman, sa binasa dito, ang Diyos ba ay natutuwa sa offering mo? Tapos nilinaw ng Panginoon sa kanya. Obedience, sabi niya, is better than sacrifice. At sabi niya, ang makinig, sabi niya, mas mahalaga siya kaysa matabang tupa. Pinili niya yung matatabang tupa, ihahandog daw sa Panginoon eh. Kaya nilinaw ng Panginoon, mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa handog. Mas mahalaga ang makinig kaysa tupang mataba na ihahandog mo.
So, malinaw po. And then, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Samuel sa kanya, ang pag-aalsa, rebellion, ang pag-aalsa ay katulad ng kasalanan na mangkukulam. Ang matigas ang ulo, stubbornness. Ang matigas na ulo, sabi niya, ay kasalanan katulad ng idolatry. Dahil sa pagtanggi mo sa utos ko, dahil hindi ka nakinig, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Samuel sa kanya, ni-reject mo ang utos ko, i-reject din kita bilang hari. Amen? Dahil binaliwala niya ang salita ng Diyos, binaliwala din ng Diyos ang pagiging hari niya. Kaya mga kapatid, binawi ng Diyos ang pagiging hari ni Haring Saul at ipinagkatiwala kay David. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang taong ang puso na malayo sa Diyos, hindi niya naintindihan ang kalooban ng Panginoon. Naintindihan ko, Fred? Members, isa sa taong consider na matalino sa buong mundo, sa Biblia, ay yung alam niya ang kalooban ng Panginoon. Naintindihan, ulitin ko ho. Isa sa mga consider na matalino sa Biblia ay ang taong alam niya ang kalooban ng Panginoon. Kapag ang taong alam niya ang kalooban ng Panginoon, never yan mapapahamak. Dahil ipapriority niya ang kalooban ng Panginoon. Totoo yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay malinaw. Pag ang salita ng Diyos, binigyan mo ng halaga sa buhay mo, never kang maliligaw. Sabi niya, thy word is a light, sabi niya, unto my feet and a light unto my paths. Kaya kapag ang salita ng Diyos ang ginawa mong basihan ng buhay mo, never kang maliligaw. Pero kapag ang salita ng Diyos binaliwala mo, tinitiyak po sa iyo, maliligaw ka. Amen? Saan ba yun? Kamali yata ako nag-memorize nun. Doon sa Psalms 119. Okay, para maliwanagan natin, ano? Duda ko sa akin pag-memorize kanina. Psalms 119, verse 105. Tingnan niyo po. Thy word is a lamp unto my feet. Yun ang tama. And a light unto my paths. Sabi niya, ang salita ko ay ilaw ng aking mga paa at liwanag ng aking mga landas. Yun ang sinabi ni David. Kapag ang salita ng Diyos ginawa mong panuntunan ng iyong buhay, never kang maliligaw. Yung salita ng Diyos hindi binigyan ng halaga ni Haring Saul. Kaya yung pagiging hari niya, binawi sa kanya. Amen? Kaya kapatid, ulitin natin, a heart that is far from God does not understand God's will. Okay, ito pa. A heart that is far from God fear and obey men rather than God. Alam niyo po ba kung bakit hindi pinatay ni Haring Saul, yung hari, si Agag, ano? At saka hindi pinatay ang mga hayop na matataba? Kasi natakot siya sa mga taong kasama niya. Ha? Mas pinakinggan yung payo ng mga kasamahan niya, natakot siya, kaya iyon sinunod, hindi pinatay yung hari. Ang pangunahin gusto ng Panginoon, mawala yung hari ng Amalekites Siya yung nangungulang hindi naniniwala sa Diyos. Tapos hindi pinatay. Nakuha natin.
So, ang nangyari, kapatid, pinakinggan yung payo ng mga tao, yung payo ng Diyos, hindi pinakinggan. Yun po yung nangyayari, kapatid. Imbes na unawain ng kalooban ng Diyos, ang inuunawa kung anong sasabihin ng tao. Kaya napapahama. Naintindihan niyo po bang ibig sabihin? Amen? Okay. Last, a heart that is far from God, sabi niya, does not practice true repentance. Si Haring Saul, imbes na magsisi, abay nagmalaki pa. Hindi niyo, ha? Dahil sa pagmamalaki niya, iniwan siya ni Samuel. Imbes na humingi ng tawad, ang sabi niya, huwag mo kong iwan, sabi niya kay Samuel. Ito po masabi ko sa inyo, mga minamahal. Ang puso ng tao na malayo sa Diyos, never nagpapakumbabayan. Hindi siya marunong magsisi. Hindi siya marunong humingi ng tawad. Magmamalaki pa yan. Members, ito yung paalala. Huwag kayong magmalaki. Dahil ang pagmamalaki natin, babawiin ng Diyos. Saglit lang, sa isang saglit lang. Lahat ng pwede mong ipagmalaki, kukunin ng Diyos siya. Amen? Kaya kapatid, huwag kang magmalaki. Ala kang puwang sa pagmamalaki dahil Kristiyano ka. Binili ka ng Diyos. Amen? Last, why the people of God was failed during Propeta Hosea. Number 3, because they forgot the things that important. Because they forgot the things that important sa harapan ng Diyos. Ulitin sa Tagalog, dahil kinalimutan nila mga bagay na importante sa Diyos. Important to God. Okay, ulitin ko sa Tagalog. What are the things that important to God? Ano yung mga bagay na importante sa Diyos? Yun po yan. Okay. Ano yung importante? Balikan natin ang 1 Samuel chapter 15. Bali ang kinukuha natin basihan yung buhay ni Haring Saul. Isa sa mga kinukuha natin basihan. Ano yung importante sa Diyos? Verse 1, chapter 15, verse 1. And Samuel also said unto Saul, the Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Pakinggan niyo po. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not. Wala kang ititira. Sabi niya dyan, patayin mo sila lahat. But slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Tingnan niyo po, pati alaga nilang hayop pinalilipol ng Panginoon. Kamelyo man yan, asno man yan, tupa man yan, baka man yan, lahat yan pinalilipol. Ano yung importanteng bagay sa harapan ng Panginoon? Ang importanteng bagay sa harapan ng Panginoon ay ang kanyang salita. Pangalawa ay ang pagsunod mo. Importante po sa kanya yung kanyang salita na binitawan papunta sa iyo. At pangalawang mahalaga sa harapan ng Panginoon ay ang pagsunod mo.
Pag ang dalawang yon binaliwala mo, babawiin ng Diyos ano man ang mayroon ka. Okay, naintindihan natin. What are the things that are important to God? Number 1, obedience. Importante ho sa Kanya. Kaya sabi niya, narito, to obey is better than sacrifice. Amen? So, obedience, mahalaga yan sa harapan ng Panginoon. Because obedience, ang ibig sabihin niyan, means listen to the Word of God and act on it. Yan pong ibig sabihin ng obedience. Ang ibig sabihin ng obedience, listen to the Word of God and act on it. In other words, ito, the word obedience means responding to God's wishes. Ang ibig sabihin ng obedience o obey, tumugon ka sa kahilingan ng Diyos. Responding to His wishes. Ang ibig sabihin nun. Yan ang mahalaga. Pinalilipol niya ang mga Amalekites pero hindi nilipol. Okay? At ang balawang bagay na nais ng Diyos, gawin mo ang sinasabi niya. Kumbaga sa atin, sabi niya, hindi lamang kayo tagapakinig, kundi tagagawa kayo. Amen? Kaya ngayong gabi, inaasahan ng Diyos ano man ang narinig mo, i-apply mo. Huwag mong babaliwalain. Pag binaliwala mo yan, makikita mo kung anong epekto ng iyong buhay sa pagbabaliwala mo. Kaya obedience means to show God that we love Him. Obedience means to show God that we respect Him. Yan pong ibig sabihin yan. Ang Diyos natin, deserve niyang respetuhin mo. Ang Diyos natin, deserve niyang mahalin mo. Kaya when we obey Him, ipapakita natin, nire-respeto natin siya, ipapakita natin, mahal natin siya. Yan pong ibig sabihin yan. Hello? Kaya mahalaga po sa Kanya yung sumunod ka eh. Mahalaga po sa Kanya yung tinuro sa iyo, gawin mo. Actionan mo. Ibig sabihin, act on it. Yan ang ibig sabihin. Kaya, tandaan natin, ang salita ng Diyos, mahal ng Diyos ito. Pag ang salita ng Diyos, ginawa mong panuntunan ng buhay mo, never kang maliligaw. Tinitiyak ko sa iyo, base sa sinabi ng Diyos kay Joshua. Joshua, matapos na tayo. 1:8, sabi niya, Joshua, ikaw ang maglilid sa mga Israelites papuntang Promised Land. Ang pagiging leader mo, ibase mo sa sinasabi ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Ang sinasabi kong ito ay ang kanyang aklat. Sabi niya, this book of the law shall not depart out from thy mouth. Thou shalt meditate it day and night. Pagbulay-bulay mo to araw at gabi. Sabi niya, ikaw ay makakatamo ng prosperous and good success. Kaya mga kapatid, ang salita ng Diyos, pag binagbulay-bulayan mo, ito yung paraan para yung prosperity and success possible sa iyo. Pag Kristiyano ka. Kasi kapatid, yung sanglibutan, hindi nila naintindihan to. Ang successful at prosperity ng sanglibutan, pag may pera ka, malaki bahay mo, sikat ka, marami kang bahay, ibig sabihin, loaded ka sa buhay mo. Successful sa kanila yun. Prosperity sa kanila yun. May mayayaman, kapatid. Maraming pera, malaki ang bahay, marami silang sakyan, marami silang ari-arian.
pero nagpapakamatay pa. Yan ba'y prosperity? Yan ba'y successful? Of course not. Tayo kapatid, pag ang salita ng Diyos ginawa mong panuntunan sa buhay mo, possible sa iyong prosperity at possible sa iyo ang success. Para makasigurado ka ay mag-successful, gawin mong panuntunan ng salita ng Diyos. Never kang maliligaw. Kung ikaw may paplanong magkaroon ng pamilya, ito yung gawin mong basihan. Amen? Kapatid, mula nang kami mag-asawa ni Ma'am Nona, ito lang ginagawa namin basihan. Dahil kung hindi po namin ginawang basihan ito, lagi kami nag-aaway. Malayo pala ang prinsipyo ng Kapampangan at ng Bisaya. Napakalayo. Pero dahil sa salita ng Panginoon, nagkatagpo. Na hindi na ibig sabihin, dahil sa salita ng Diyos, nagkatagpo. Na hindi na ibig sabihin. Kaya, tatandaan natin, mahalaga ang turo ng Diyos. Huwag mong babaliwalain. Bow your head and close your eyes. Kayo nasa online, mag-pray kayo. Ngayon pong gabi, kung naunawaan mo ang mensaheng na i-preach ko sa iyo, tumugon ka sa Diyos. Mag-reply ka. Tugunin mo siya. Kung meron kang dapat pagsisihan mo. Kung meron kang kakulangan, mangako ka, Lord, tutuparin ko. Nasa sa iyo ngayon yan. Huwag kang lalabas sa bahay-sambahan na to na hindi ka nakipag-usap sa Diyos. Willing ang Diyos na makinig sa sinasabi mo. Willing siya. Willing ang Panginoon na pakinggan ang sinasabi mo. Sapagkat sabik siyang makinig sa panalangin mo. Dakilang Ama, maraming salamat. Tunay nga po, mahal nyo kami. Tinuturuan nyo po kami kung ano ang dapat para sa amin. Tulungan nyo po kami, Panginoon. Nawa, masumpungan nyo kaming gumaganap ng inyong kalooban. Salamat sa mensaheng aming narinig. Salamat po sa pangungusap nyo. Salamat sa pangunawa nyo. Salamat sa inyong katapatan. Dahil po sa inyo, nalalasap po namin ang inyong paalala, nalalasap po namin ang inyong pagmamahal, nalalasap po namin ang inyong kabutihan sa amin. Kaya naman po, salamat. Hindi nyo kami pinapabayaan, hindi nyo kami iniiwan. I-bless nyo po kaming lahat. Naway, sa inyong pagdating, masumpungan nyo kaming tapat na gumaganap ng inyong mga salita. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin at hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.